Ako po ay nakapag-handle ng career coaching session sa aking client nung isang gabi. At kanya pong itinatanong sa akin na siya po ay nagbigyan ng job offer sa kumpanya na kanyang in-applyan. At itinatanong niya po sa akin professional advice, career advice, paano po ba i-negotiate yung salary dahil nga siya ay binabarat ng kanyang employer, prospect employer, right? So ito po yung pag-uusapan natin na talaga nga namang importante lalo sa mga kabataan ngayon na nangangailangan ng professional guidance. So isang magandang araw na naman, Red Pill community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok podcast. If you like this kind of content, don't hesitate to press that follow button. Like us also and subscribe us to our Red Pill PH channel at YouTube platform. Without any further ado, come on, umpisahan na, right? So ako po si Coach Jorak Delira. Isa rin po akong entrepreneur at isa po rin akong career coach na nagbibigay ng guidance sa aking mga clients. At nagsaserve po ako sa channel na The Red Pill PH bilang kanilang Red Pill host. Ngayon, ang tanong po sa akin ng aking client isang gabi is siya po ibinabarat ng kanyang prospect employer na papasukan dahil po inoferan lang siya ng mababang salary range despite all his qualifications and numerous tenureship as a professional sa kanyang industry field. Ngayon, ang tanong po dito, paano ka makikipag-negotiate ng salary mo? Right? In order for you na ma-reach mo yung pay na deserve mo. Ito po yung isa sa mga kagandahan, kaya nga ayaw na ayaw ko na ang ating mga kabataan nalululong lang sa pagpanunood ng mga content na regarding sa babae, paano mag-impress ang babae, magpagwapo sa babae, pumorma sa babae. Wala po kayong mararating nito. Ito na po yung mga, kaya ito maganda itong mga ganito eh. Ito na po yung mga magagandang information na kailangan na po ninyong pag-aralan ngayon. Hindi na po yung mga tungkol pa sa babae kasi wala na po kayong mapapala tungkol sa paghahanap ng sagot paano ma-impress ang babae. Ito na po yung mga impormasyon na kailangan po ninyong malaman at pag-aralan lalo sa nagbabagong panahon natin kasi wala kung talagang nakatuto kayo sa babae kapag iiwanan talaga kayo niyan, right? Nilululong lang kayo ng mga ibang influencer sa addiction sa babae. So going back, negotiation is one of the required skills not only in our career but in our entire life, right? Bakit? Kung wala pong negotiation, malamang hindi ka makakasurvive, right? Negotiation is one of the core skills na kailangan natin sa buhay, especially para makasurvive. Ngayon, pagdating naman po sa trabaho at sa employment, right? Bago mo pirmahan yung job contract na yan or yung contract na yan at alam mo na nag-research ka and you found out that yung pay scale range doon sa position mo na ina-applyan mo, iba pa dun yung iyong qualification, iba pa dun yung tenureship mo na build mo throughout your service dun sa industry mo. Mababa. Tatanggapin mo ba yung job offer? Ito pa yung palagi kong kinu-coach sa aking mga clients na have an abundance mindset. Hindi sa babae, kundi po sa kung kayo man ay nag-a-apply, nagpupursue ng iyong mga career, great position. Hindi ka dapat stay lang sa iisang company. You have to try other companies there. Kailangan meron kang 2 to 3 options kung hindi mo kaya ng 4 pataas. Right? Bago ka mag-apply at bago ka sumubok dun sa isang company na yun, you have to do your research. First and foremost, ano ba yung culture ng company na yun? Right? As well as yung mga feedback ng mga tao na nagtrabaho na dun. Ano yung current na palakad nila, yung pasahod nila, gaano ka-advance yung teknolohiya nila, yung technology, yung systems na gamit nila for the ease of your working experience there. Ito yung mga basic na kailangan mong alamin, brothers, sisters. Pangalawa, is there a room for career growth?
Right? Meron bang room, may chance na mag-grow ka doon? Hindi ba toxic yung management doon? You have to do your research before you try to apply with that company. Right? Marami po lahat na lang babanat sila, magpapasa na lang lahat ng mga applications sa lahat ng mga company out of their sheer desperation to land a job. Mali po yun. Right? That's an amateur tactics. So, ito po mga tinuturo ko po sa inyo is masushortcut po ninyo. Alright? Nang sa ganun hindi kayo mag-end up sa mga company na poor culture, barat na nga, and outdated pa yung sistema nila. Now, when it comes to question of our client dito, kailangan meron kang backup na iba pang job offer sa ibang company na in-applyan mo. Right? Hindi ka dapat mag-rush. Ngayon punta po tayo how to negotiate a salary, especially if binabarat ka. Ang unang-una pong gagawin po ninyo is to do your homework, do your research. Okay, bibigyan ko na po kayo ng tips. Pumunta kayo sa website na Glassdoor or PayScale. I-research po ninyo yung pay range ng ganong klaseng position. But, make sure na yung qualification po ninyo, yung tenured ng service po ninyo na tinatawag po natin, binaback upan naman ng ganong salary range na hihingiin mo. Paano kung 2 years, 3 years ka lang naman na nagtrabaho sa ganong klaseng posisyon, kulang pa yung tenureship mo. Alright? Ito yung mga sinasabi ko. And isa ring factor is that paano kung nire-require nilang master's degree, doctor degree, just for example lang dun sa position na yun, kaya hindi nila binibigay yung ganong klaseng pay range. So ito po yun. You have to do your research and you have to include that in your negotiation email pag nag-reply ka doon sa kanilang official job offer email. Right? And then you will justify it. Paano mo baback upan yung ganong klaseng i-negotiate mo, nire-request mong salary range. Doon mo na ngayon i-specify yung first and foremost, yung educational background mo, yung iyong qualification, yung iyong skills, yung iyong competency. And then lastly, paano itong mga ito makaka-contribute sa growth ng company na pagtatrabahuan mo. That's the summarized thing para tumaas yung chance mo na makuha mo at ma-negotiate mo yung salary gusto mo. But do not forget to be respectful sa email mo, right? Always observe the right etiquette when replying to email. Bakit? Kasi po ang email ay formal conversation at communication na sa loob ng isang company. So ito po, I'm giving you that tip. Go to Glassdoor website or PayScale, search for that pay range ng ganong klaseng position na ina-apply mo. But do not forget, kailangan i-take into account mo rin, qualified ka ba dun sa salary na i-negotiate mo? Ikaw ba ay naka-build na ng ganong tenureship, say for example 5 years to 10 years, and yung skill set mo ba, ikapantay ba ng level ng kanilang current systems and process? That means updated ba yung skill mo o yan ay outdated na at kailangan mo nang level up ng skill para ma-meet mo yung skills qualification na hinahanap nila. Kasi kung hindi mo naman yung mamimit, bakit nalibibigay yung salary request mo? Alright? Company always expect you to negotiate. Ine-expect na nila yan. That's why, kailangan po ninyong i-justify bakit kailangan mo at deserve mo yung ganong salary. Alright? So, kailangan po ninyong i-justify yung inyong educational background, yung skills, yung tenureship mo, yung years of service mo, length of service mo. Alright? And yung skill and competency mo na makakapag-contribute dun sa growth ng company pagtatrabahuan mo. Ito po yung mga ways para tumaas yung chance mo na ma-negotiate mo yung salary na gusto mo. Do not be afraid. Practice negotiating. Right? Hindi yung tanggap lang kayo ng tanggap ng job offer. You have to do your research when regards to the pay range of that position and qualify yourself, right? Your skills, educational background, your length of service. Qualify yourself, alright?